Ayan, i-upload ko lang yung notes natin. Yeah, praise the Lord. Naabot natin itong panghuling session na hindi ko alam kung meron sa inyo lahat yung notes. But paki-point out, paki-kuan na lang kung anong notes na kulang ninyo. But before we start, inihiling kong yumuko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat at sa medyo mahaba-habang biyahe namin. Ilang buwan kami, Lord, na nagkikita-kita, nag-aaral dito sa online, Lord. Inaabot namin ang last session ngayong gabi. We thank you, Lord, na sa pamamagitan ng online platform, mas na-equip kami para sa huling habilin ninyo to go and make disciples. Lord, i-bless mo ang aming panghuling session, aming mga tatalakayin na aral. We pray, Lord, na gamitin mo ito to equip us and to prepare us sa tawag mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin, pati yung mga manonood sa recorded version. Ikaw ang gumabay sa kanila at magturo, Lord. Maraming salamat. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, nandito na tayo sa Launching Faithful Disciplers. So, noong nakaraang session natin, pinag-aralan natin yung cultivating a discipleship culture. Yung kultura sana, ay yung discipleship sana ay maging kultura sa ating mga churches. So, nag-shift tayo mula sa individual relationship at tumungo tayo sa buong sistema ng church. Na yung sa church sana na-encourage or na-create yung kultura ng discipleship. Nagiging natural, nagiging expectation ng discipleship at nagre-reproduce ang mga disciples. Dumadami sila dahil sila rin mismo ay nagdi-disciple. So, in-explore natin last time yung apat na pillars. Dinalakay natin na kailangan natin yung clear pathway, yung empowering leadership, yung rhythms of a relationship, and the shared language with celebrated stories. Natutunan rin natin yung ating role bilang mga leaders na tayo ay mga arkitekto or tagapagbantay ng kultura kung saan lahat ng nadi-disciple at nai-equip ay magdi-disciple rin ng iba. So, yun, yung session natin nung nakaraan, sinasagot niya yung tanong na how do we build a church or ministry where discipleship multiplies? So, yun yung pinaka-perspective na, kasi yun yung expectation na inilatag ng Panginoon sa mga disciples niya nung una. And when we read the book of Acts, ganun yung sistema na ginawa nila. And that is the blueprint of the Lord sa kanyang church. Sa session natin ngayong gabi, naabot na natin yung panghuli. At pinakamahalagang bahagi or moment ng course nating ito. So, tinalakay natin ang 13 na session. Nag-build tayo sa blueprint of discipleship. So, ayan, tinalakay natin yung the call, radical call, and the master's heart. The foundational shift of repentance, faith, and lordship, yung pinakamahalagang tatlong bahagi na yon noon. Tinalakay natin. And the lifeline of abiding in Christ and His Word, yung kahalagahan ng pag-a-abide sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Yung transformation engine, which is the Holy Spirit, na yung Holy Spirit ang nagpapatakbo, yung nagpapaandar nitong discipleship. Yung tinalakay rin natin yung crucible, yung imagery na tinutunaw na bakal para ihulma sa bagong forma. So parang natalakay natin nun yung suffering or the cross, na yun yung paraan ng Panginoon para mahubog tayo, matunaw tayo, maliquify tayo, and matransform tayo sa pattern ng Panginoon. Tinalakay rin natin yung essential greenhouse of community, yung kahalagahan ng church sa isang disciple, and yung core curriculum of obedience, na sa mga disciple, ang pinaka mahalaga sa atin ay yung pag-o-obey sa mga commands ng Panginoon.
And then nag-shift na tayo sa mga later part na ng ating course, yung Reproducing Disciple and the Great Commission. Tinalakay natin yon. And then yung Discipler's Toolkit, yung diniscuss natin yung skills and postures, navigating obstacles, may mga na-discuss rin natin na may mga hindi maiiwasan na mga challenges on the way as we do discipleship. Pero na-discuss natin yung navigating obstacles and celebrating transformation. And panghuli, itong cultivating discipleship culture, yung pinag-aralan natin nung nakaraan. So, magmumove na tayo ngayon from learning to launching. So, diniscuss natin sa nakaraan yung mga iba't ibang mga prinsipyo, mga konsepto ng discipleship. Ngayon dito, nasa boundary tayo. So, launching yung ngayon. So, what now after ng pag-aaral natin? But, kahit sabi natin na last session ito, hindi graduation ito. Hindi graduation sa pag-aaral natin ng discipleship, kundi isang deployment. Lahat ng natutunan natin, i-apply na natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ayan, final lecture, matatapos ito and magsisimula na yung talagang the work of discipling. Hindi ka na student of discipleship, isa ka ng opisyal at talagang hindi mababawi, discipler ka na ng Panginoon Jesucristo. So, itong session na ito ay tungkol sa ating calling, bawat isa sa atin, ang ating calling, yung confidence natin sa paggawa nito at yung commission. So, ito yung moment na, yung sa Olympics sana, pinagpapasapasahan yung apoy. Ito yung moment na ipapasa natin yung torch para hindi lang iilan ang nagdi-disciple, kundi lahat sana. So, ayan, nandito na tayo sa moment na ipapasa yung So, hindi na lang kayo student, katapos nito ay mga disciplers na rin kayo. So, kung nasaan man kayo, you are discipler. Bear that in mind. Lahat ng mga tinatawag sa lahat ng nasa Panginoon, lahat ng Kristiyano are called to be disciples. Now, i-discuss natin yung ito, na-discuss natin ito yung culture, from culture to commissioning, from learning to launching. So, hindi ka na lang students of discipleship, discipler ka na para sa Panginoon. Natingnan natin yung foundation, yung core concept ng foundation ng ating calling. Nung baguhan ako sa ministry, minsan naglalaro sa isip ko, tinawag ba talaga ako? Yun yung question Tinawag ba talaga ako? Kahit pag pastor ka na, papasok sa isip mo yan. And napaka-critical na question nito kasi ang calling, lahat pala tayo, tinawag. So bago ka gumawa ng kahit anong bagay man, so dapat rooted ka sa kung sino ka at kung bakit mo ginagawa yung gawain. Okay? So ang i-establish natin, may 3 truths na i-anchor natin sa ating mga souls. So ang una dito, you are called because you are commanded. Okay? Minsan, ang iniisip natin lang na called yung mga nagpapastor. But actually, in Matthew 28:18-20, may command ng Panginoon. Ito yung pinaka-life verse ng Tribal Gospel Mission. Kasi ang slogan natin sa Tribal Gospel Mission is putting Christ last command first, and ang pinaka-pundasyon nun na verse is Matthew 28:18-20. Sabi doon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, yan. Ang key insight na tinatalakay natin dito, yung Great Commission, nagsisimula yun sa authority ni Kristo. Di ba? Sabi ni Kristo, kung babalik ka sa shop,
chapter 28 verse 17, all authority has been given to me. Yun yung kanya. Yun doon nang gagaling si Kristo. Nung nag-resurrect si Kristo, all authority, lahat na ng authority nasa kanya. So, sinasabihan niya yung mga disciples, go into all the world and make disciples. Ngayon, the question, disciple ka ba? Are you in the Lord? So, may authority ba ang Lord sa buhay mo? So, pag Kristiyano ka, dapat ganon. Kasi sinuko natin yung buhay natin eh. Even ikaw, kahit ang tao kasi may free will. Pero pag tinanggap mo ang Panginoon, sinasabi mo yan, nagpapasakop ka kay Kristo. So, dapat applicable sa iyo yung Matthew 28:18. All authority has been given to me. Dahil ikaw, sinuko mo yung authority sa buhay mo sa Panginoon, and then katuloy nito yung Matthew 28:18. Therefore, go and make disciples of all nations. So, doon nang gagaling yung authority ng Panginoon. So, paano masasabing ligtas ka kung walang authority ang Panginoon sa iyo? Kasi ang kaligtasan natin is pagpapasakop sa Panginoon. So, nakabase yung commission, yung Great Commission, nakabase yun sa authority ni Kristo, hindi sa kakayahan natin. So, nag-train. No, it's not based on our ability. Kasi sabi nila, yung nag-Bible school. Hindi. Nag-Bible school ka o hindi, ang pinanggagalingan ng commission natin ay hindi sa training natin. Ang pinanggagalingan nun ay yung authority ni Kristo. So, hahayo tayo dahil nasa ating Panginoon ang lahat ng authority, even sa ating buhay. At sinasabi niyang, we must go. So, hindi kailangan na maramdaman mong handa ka. You just need to be obedient. So, ayan, ganun rin yung mga disciples noon. Ganun rin yung mga disciples, yung mga apostles noon. Isinugo sila ng Panginoon. So, ang illustration natin dito ay parang isang ambasador. Isang ambasador. So, kung isang kingdom sana, magpapadala ng ambasador yan sa isang kaibigang kaharian. Or kung sa Pilipinas sana, magpapadala tayo ng ambasador sa mga ibang bansa. To represent sino man yung hari natin or yung presidente natin, siya yung magko-communicate ng lahat ng prinsipyo ng leader natin. So, yun, yung diplomat tawag natin sa mga ambasador eh. Hindi sila pumupunta sa banyagang bansa dahil ang pakiramdam nila ay qualified sila. Pumupunta sila sa ibang bansa dahil sinabihan sila ng gobyerno natin, ng presidente natin, ipinadala sila, pinili sila, ipinadala sila para maging ambasador ng bansang ito or ng isang kaharian sa isang specific na lugar. So, yung authority ng isang hari na magre-represent yung authority ng hari, yun yung ire-represent ng ambasador. So, yung confidence nila is hindi sa mismong sila. Kundi confidence sila, alam nila na ipinadala sila ng hari. So parang ganun yung illustration natin. So, ayan. Pangalawa, bukod sa you are called because you are commanded. Balik tayo sa itong tatlong ito ang dinidiscuss natin. Una, you are called because you are commanded. Pangalawa, you are equipped because you are indwelt. Anong ibig lang nating sabihin diyan? Anong ibig nating sabihin niya? You are equipped because you are indwelt. Now, yung greatest resource para sa isang disciple making hindi yung training natin dito sa online class natin ito. Hindi ka magaling mag-disciple dahil sa pinag-aralan natin dito. Doon nakakatulong. Hindi ako nakakapag-disciple dahil sa seminary training ko or natural gifts ko. So hindi. Ang pinanggagalingan ng power ng pagdi-disciple natin ay yung person of the Holy Spirit na nasa atin. So, ayan, you cannot change a person. You can never change a person. Hindi mo mababago yan.
But the Holy Spirit na nasa atin, as we obey yung mga instruction niya, yung leading niya sa pakikitungo natin sa ibang tao, sa dinidisciple natin, yun yung nagtra-transform. Makikinig yung tao sa atin dahil nakikita rin nila yung gawain ng Holy Spirit sa atin. So, ayan, yung equipping natin, ang pinakamatinding equipping natin is the presence of the Holy Spirit sa ating buhay. So, kung makikita ninyo sa Acts 1:8, sinabi ni Jesus Christ, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Judea, in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth." So, take note, ang mga disciples, they were with Jesus for 3 years. The Lord is teaching them how to do the works of ministry. He is sending them 2 by 2. Pinapagawa nila. They command the demons and they obey. Nagpapagaling rin sila. They do all those things. Pero kung mapapansin ninyo sa Acts 1:8, sinasabi ni Jesus Christ, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." The power to become a witness. So, ayan, the power to become a witness. Discipling is witnessing. So, ayan. Ang key insight dito, yung confidence sana natin, nag-uugat siya doon sa pananahan ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang ating master disciple maker. So, ang confidence sana natin yung pananahan ng the master disciple maker sa ating buhay, na nasa ating buhay siya. So, hindi tayo nag-iisa sa tungkuling ito, sa gawaing pagdi-disciple. So, ayan, hindi tayo nag-iisa doon. And ayan, yung power generator, yung kung saan nanggagaling ang kapangyarihan. Ito, may illustration ako dito. May isang church tayo kung saan yung isang pastor very aware siya. Minsan sinasabihan, may mga feedback na hindi raw siya magaling mag-preach, parang hindi niya raw ma-organize yung thoughts niya, parang gano'n. May intindihan naman natin kasi yung educational attainment niya hindi gano'n kataas. Pero ang napansin ko sa pastor na ito, she's so confident sa calling ng Panginoon sa buhay niya. Kasi naririnig ko, kasi very aware siya na hindi ako magaling magturo. Pero itong mga disciple na ito, itong mga members na ito, tingnan mo kung paano nagbago ang buhay nila. Sabi, kung walang power yung word of God na binabahagi ko na sa abot ng aking makakaya, bakit yung nagbabago yung buhay nila? Yun yung kanya. So, yung confidence niya nag-uugat sa empowerment ng Holy Spirit. Hindi mismo sa sinasabi niyang salita, kundi sa Holy Spirit na gumagabay sa kanya. So, ayan, nakakatulong ang pag-aaral. Nakakatulong. Mas na-expound mo ng mas malinaw. But still, the transformation of... Kasi maraming mga magagaling na ministro kung galing lang ang pagbasihan. Maraming magagaling, but wala silang maipakitang ministry. Pero marami naman yung mga hindi sila nag-train, pero ang gaganda ng record nila sa ministry. Sabihin na natin si Pastor Donato Kitong, ang pinaka-founder ng Tribal Gospel Mission. Hindi naman kataasan ang pinag-aralan niyan. Hindi nga graduate ng high school yan. Nag-train ng Bible school. Hindi malalim yung mga teaching niya. Naaalala ko, hindi malalalim ang teaching niya. But the transformation sa mga dinidisciple niya, iba. So makikita natin na kung sino tayo ngayon, bunga ng ministry niya. So masasabi natin kung gaano kalaki ang Tribal Gospel Mission ngayon is hindi mo maipo-point na credit sa kanya kasi limitado rin yung kaalaman niya at kakayahan niya. Hindi mo maiki-credit sa sino man. So sabi nga natin, naghahasik yung iba ng butil. So siguro naghahasik sila ng butil. Yung iba naman, sinugo ng Panginoon na magdilig.
So for example, sa aming mga teachers, nandun kami sa ministry na pagdidilig or pagpruprun. Pero yung growth ay nanggagaling lahat sa Panginoon. So, ngayon, so manggagaling sana yung kumpiyansa natin doon. Kaya sa akin, every time na I start doing a work of ministries, I pray to the Holy Spirit na, Holy Spirit, empower what I say. I cannot change them. My personal words are limited. But the words that comes from you, every word that proceeds from the mouth of God. So, ayan. So, there is power in it. Hindi yan babalik sa kanya na hindi na-accomplish yung goal niya. So, doon manggagaling sana yung confidence natin. So, your confidence is not on your ability but on His sending. Okay? So, nandito sa atin yung Holy Spirit. Hindi lang niya tayo isinugo, Matthew 28, kundi isinugo niya rin yung Holy Spirit na puma sa atin para yung ipinapagawa niya sa atin ay maging successful. So, ayan, ilagay natin yung kumpiyansa natin doon sa calling niya, sa sending niya, at sa Holy Spirit na nasa atin. Yung pangatlo, para hindi tayo tumagal, so una, you are called because you are commanded. Pangalawa, you are equipped because you are indwelt. Nasa iyo yung Holy Spirit. Pangatlo, you are sent because you are loved. Ano naman ito? You are sent because you are loved. So sa John 20 verse 21, sinasabi ni Jesus Christ, as the Father has sent me, I am sending you. So Jesus was sent by the Father out of His love for the world. So John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. So ang pagkakasugo sa ating Panginoon ay nagmumula sa pagmamahal ng ating Diyos. So ayan, ngayon naman ang Panginoong Hesus, isinisend niya naman tayo out of that same love to the lost, to the world. So ayan, yung mission sana is not a burden. Kasi kaya tayo ipinapadala ng Panginoon because of His love for the world. So kaya tayo nag-o-obey rin, yung love na yun sana ay mag-overflow rin sa atin kasi makikita sana natin yung compassion ng ating Panginoon sa mga lost. They are like sheep without shepherd, sabi niya. And yung nararamdaman ng Panginoon, maramdaman rin sana natin. Imagine kung tayo, yung mga pastors natin, yung mga nag-disciple sa atin, ay hindi sila nag-obey out of love. Ano tayo ngayon? Ano tayo ngayon? So, ayan. Dahil sa pagmamahal nila, they sacrifices in an anusan na tayo. And now we are in this level. So, praise the Lord. Praise the Lord. So, you are sent because you are loved. So, naging Kristiyano ka because of the love of God. Now, ipinapadala ka rin with the same love. So, pass it forward sana. Pass it forward. So, you don't go because you have to. Hindi ka hahayo dahil kailangan. Kundi, hahayo ka dahil overflow yun ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo. So, ayan, freely receive, you freely give, sabi sa Scripture. So, praise the Lord. Ayan, may mga four final postures na i-discuss natin dito. May diniscuss tayo noon regarding postures. But, or pag-uugali, yung attitude natin as we go and make disciple. So, as we launch out, dala-dala sana natin itong apat na postura ng ating puso. Kasi ang apat na ito, they will sustain us in our journey pag mahirap yung journey. So yung una, ito yung tandaan natin. Tayo, steward tayo. Hindi tayo savior. Take note of that. Pag disciple maker ka, steward ka. Hindi ikaw ang savior. So, paano itong konseptong ito? So, sinasabi doon sa text natin, 1 Corinthians 3 verse 6. I planted, sabi ni Paul. Apollos watered. Nagdilig si Apollos, but God gave the growth. So, yung konsepto nito, nagmamanage lang tayo ng gawain ng Panginoon.
steward niya. Minamanage natin yung gawain ng Panginoon sa buhay ng isang tao. May ginagawa ang Panginoon sa buhay ng isang tao, iniligtas niya. Now, i-disciple ng Panginoon, siguro yung isang kapatid na yun ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So tayo yung steward, katiwala sa buhay ng kapatid na yon. So, hindi ikaw ang pinanggagalingan ng kanilang salvation or ng sanctification nila. Okay? Yung minamanis lang natin, ginagabayan lang natin sila. Hindi ikaw ang tagapagligtas. So, ayan. Ito, mapapalaya tayo nito doon sa burden ng outcomes. Yung expectation na anong mangyayari. Hindi, i-manage mo lang. I-manage mo lang. Yung verse natin dito sa taas. Kung tagahasik ka ng, may naghasik ng gospel, naligtas sila. Kung tinatawag tayo ng Panginoon na parang kay Apollos na tagadilig, we disciple them by watering them with the word. So, gawin mo lang. Magdilig ka lang. Kasi ang magpapalago sa kanila is yung Panginoon. So, minsan napoprostrate tayo na walang nangyayari sa kanila. Parang hindi mo nakikita ang mga result. Gawin mo lang yung tungkulin mo kasi tungkulin ng Panginoon ang pagpapalago sa kanila. Gawin mo lang yung nararapat mong gawin at hayaan mo ang Panginoon ang magpalago sa kanila. Okay? So, ma-free tayo sa burden ng outcomes dito. So, ayan. So, hindi ka savior, you are just steward. So, i-release mo yung result sa Panginoon. Magsalalay ka sa Panginoon. Ang illustration natin dito parang yung midwife sana. Yung midwife, hindi niya obligasyon na ma-create yung baby. Hindi niya i-force yung baby na maisisilang. Nandun lang siya na aalalay doon sa mga anak na ina. Yung ina ang sa Ilocano, yung agedek na kunada. Yung ina yung i-instruct mo lang yung iaalalay mo lang siya. Mag-provide ka lang ng guidance. Mag-encourage ka lang. Kaya mo yan. So, ayan. And tutulong lang tayo sa process. Pero yung miracle of life, wala sa control natin. So parang spiritual midwife tayo. Gawin lang natin yung dapat natin gawin at yung resulta nasa kamay ng Panginoon. So nagiging very freeing yan. Very freeing. So praise the Lord. Hindi natin, kasi minsan, naboburden tayo masyado. Pero gawin lang natin, steward tayo. So ano yung mga practical outworking dito? Anong gagawin natin? Yung mga practical sa pagdi-disciple natin. So, una siguro is that we pray more than we lecture. Mas marami sana yung pag-pray natin sa kanila. Lord, baguhin mo siya. Pag may mga struggle siya sa buhay, nandun ka na naman naaagapay. Lord, palakasin mo siya. So, mas marami yung pag-pray natin kaysa yung pagle-lecture natin. Pangalawa siguro is that we trust the Holy Spirit more than yung lesson plan natin. Alam niyo sa akin, personal na experience ko. I trust the Holy Spirit. For example, loaded na naman itong linggong ito. So ngayon, we have class today. And then tomorrow, I will be handling also yung class ng Hong Kong Extension. By Thursday, pupunta kami sa Isabela. Sa Isabela, may youth camp na mangyayari doon and ihahandle ng Waywabo with the Vision Organization. Ako, lecturer ako ng Waywabo, so I need to be there. So, ayan. And then by Thursday and Friday, nandun kami sa Isabela. By Friday night, nag-cancel kami ng klase sa tawag nito, Haliap, kasi nag-extension class rin kami ng Haliap. Nag-cancel kami doon. Dahil babalik ako ng Friday dito, and sa Saturday, may i-officiate kami na young people namin na ikakasal. So mag-share rin ako ng message. Sa akin, I've been praying, Lord, ano yung message na i-deliver ko doon? Ano yung message na gusto mong sabihin? So pag nagbigay ng Panginoon ng idea, kinaka-craft ko yun ng sermon. So of course, I will use my homiletical skill, hermeneutics skill, pag-aaralan natin later yan sa mga susunod na subjects natin. And ihanda ko lang yung word.
Sa tingin ko, pag na-process ko na, sa tingin ko, malinaw na maintindihan. I trust the Holy Spirit na habang ipinapaliwanag ko, siya yung mag-anoint sa akin, siya yung humipo sa buhay ng mga tao. It's the Holy Spirit. I trust the Holy Spirit to transform them, hindi yung lesson plan ko. Kasi yung lesson plan ko ay nanggaling rin sa Holy Spirit. So, i-release natin yung mga results sa Panginoon. Hindi yun yung burden natin. So, gawin lang natin yung kailangan natin gawin. Okay? So, ayan, yan yung isang posture na kailangan natin, the posture of his steward. So, ayan, yung pangalawa, the posture of the faithful, not the famous. Ano to? Posture of being faithful. So, posture of being steward ito. Ito, the posture of being faithful. Ito naman, ang konseptong ito, yung minsan, yung culture natin, nag-crave for platform. So, ayan, siyempre, pag tayo, the Lord is opening, may iba't ibang platform kahit nasa iyo lahat ng mga training, equipping, kung walang platform, paano mo magagawa yan? So, sa akin, the platform is the church. So, yun. Sa pamamagitan ng church, I am able to disciple people. Now, may platform tayo ng Waiwabo. So, sa pamamagitan ng Waiwabo, I am able to disciple the youth, teach the youth. So, yun yung platform. May platform rin ng KWABO, Kids with a Vision Organization. Sa pamamagitan yun, pag nagiging lecturer nila ako, I am able to train trainers, teachers for kids ministry. Or minsan, nagsalita ako sa closing ng mga DBBS. So, I have the platform to reach the kids. Or, eto, sa Bible School. Sa pamamagitan ng Bible School platform, nagagawa kong ipasa rin yung Word of God sa inyo, equip you. So parang gano'n, platform. Minsan, nagre-crave yung mga nasa church ng platform. Ang goal minsan, nagiging famous. Ang mundo natin ngayon, naghahanap tayo ng, lalo sa social media world ngayon, naghahanap tayo ng maraming likes, maraming yung fame. Hindi gano'n. So, ang culture kasi natin ngayon, nagke-crave ng platform, nagke-crave ng influence, nagre-crave ng number, paramihan. Pero ang Panginoon, ang binabalyo ng Panginoon is being faithful. Kaya tingnan niyo dito, ito yung prinsipyo namin sa Bible School. Kahit dalawa kayo dito sa batch ng Rizal and Dilan, we still teach. Kung ano yung passion namin na magtuturo sa 10, sa Halyap, I have around 15 students. If yung passion ko sa 15, yung passion ko sa 100, the same yung passion ko na magtuturo sa 1, 2. Kasi yun yung nakita natin na ang Panginoon, ang binabalyo niya, hindi yung platform, hindi yung influence, hindi yung number. Ang binabalyo ng Panginoon is being faithful. So, ayan. Noong last Sunday, I was invited to speak sa baccalaureate mass ng graduation sa IPSU, and that is a very big platform. So, ayan, I think around 1,500 student. Alam nyo, ilang araw kong pinag-iisipan, should I post it or not? Kasi may misinterpret ka minsan na parang, uy, iba na, mas taas na, iba na may nag-post nga doon na ang iba't iba na ang pinupuntahan ni pastor, sabi. Hindi Kasi iniisip ko kung i-post ko, kasi kung hindi ko naman ipopost, parang ingrato naman ako sa IPSU. So I need to say thanks to IPSU for opening their platform for me. Ang goal ko lang is, kaya ang prayer ko nun is, what word do you want to deliver to these new graduates? So, it's not about the fame, it's about the word of the Lord na dadalhin doon. So, ayan, so ito yung kailangan nating isaalang-alang, lalo na kayong mga susunod na magiging disciple maker. Forget the fame. Just be faithful lagi doon sa pinapagawa ng Panginoon.
Whether isa lang yung taong kaharap mo, 100 or 1,000, ang point natin, we are an audience of one. We only please the one who called us. Okay? So, ayan. So, ang text natin dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. So, pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Nag-open siya ng maraming platform, iba't ibang platform, and then we must be faithful. We must be faithful. So, ayan, ang illustration natin dito, parang yung kwento ng Panginoon regarding the mustard seed and the leaven. So, yung kingdom of God, nagsisimula yan na maliit. Parang mustard seed, sabi. Or nakatago. Or parang walang value, insignificant. Yung mustard seed na yon, though napakaliit, yung leaven na yon, kahit invisible, hindi nakikita yung ano sa libadura. So, pero pag naihalo sa yung minasang flour, lumalaki yon, lumalago. Yung seed naman, pag naitanim at tumubo, lumalaki yon. So, yung ministry mo, maaring magsisimula yan sa isang tao. Sister Joy, Kuya Francis, pwedeng sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, yung si Kuya Francis, sa mga apo mo, pwedeng nagsisimula doon. Or isang small group lang doon sa church mo. Or isang may kaibigan ka, isang faithful conversation. So, be faithful with that na binubuksan ng Panginoon. Be faithful with that na binubuksan ng Panginoon na platform. Bakit yung isang tao nag-open up nag-open up sa iyo? Parang he is willing to learn from you. To be faithful with that. So, gawin mo lang yung nararapat mong gawin, yung mga napag-aralan natin dito. At ang Panginoon ang bahala sa paglago at sa pag-multiply. May prinsipyo sa Biblia, ang mapagkakatiwalaan ng maliit, pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng marami. So, ayan. So, be faithful with the small. Nagsisimula tayo sa small. And then, dahan-dahan yan. Pag nakikita ng Panginoon na responsible tayo, we are good steward. He will add to our numbers. In the book of Acts, ganun yung nangyari eh. Dahil yung mga apostles, they do well the ministry, the Lord adds to their number. So, practical outworking, ano yung gagawin natin? Do not despise the small beginnings. Kahit simple lang yung bibigay na ministry sa church ninyo. Do not despise the small beginnings. Pour yourself into the few. Konti man yan, ibuhos mo yung heart mo sa kanila. And mag-trust tayo sa Panginoon sa paglago, sa growth. So, ayan, yan yung pangalawa. So, posture of being a steward and posture of being faithful. Pangatlo, yung posture ng puso natin na pagiging lifelong learner, being a lifelong learner. So, itong concept naman na ito, na, for example, magtatapos na tayo sa subject natin ito. So, parang, ito na yung last session natin. So, parang kung naisip mo na, nandito na ako, magaling na ako, isa na akong discipler. So, kapag yun na yung pumasok sa isip mo, magsisimula na ang pagiging ineffective mo. The disciplers are tuloy-tuloy lang yung learning. Tayo disciple pa rin tayo hanggang natin yan. In change, being from after the image of Christ. Bakit? Kagaya tayo ng Panginoon. So as we disciple others, nagpapadisciple pa rin tayo hanggang sa lumalapit. So, ayan. Paul, not that I have sa aking goal. So sabi ni press on, but I press on to take hold of that for which hold of. So, hindi pa natin naaabot yung pagiging face-to-face na Panginoon, tayo nagiging perfect. So, uh,
ata yung signal natin. Trying to reconnect naman. Ito. Nawala ba? I think nawala yung signal natin. Connection ko. So naglalas yung connection dito. Nag-choppy sa Mrs. Joy. Sige, tuloy lang natin. I hope tuloy-tuloy ito. So be a lifelong learner. Huwag yung arrive expert. Okay? So ayan, ang practical outworking natin dito, always have a goal. Palagi kang, meron sana tayong mentor lagi. Meron tayong mentor. So, pastor na ako sa church. So, I don't know kung naririnig niyo ako. You lost your connection, network connection, sabi dito. But sige, tuloy ko lang. And then pangalawa ng mentor, yung pastor mo, ininom na tubig yan. Mas marami pa rin kinaing kanin yan kaysa sa'yo. So, mas ahead pa rin sila sa biyahe kahit mature ka na. Or a disciple in your life. We always, meron rin papasahan. Meron ang i-decide. And ano pang outworking natin? Practical outworking natin dito. And then pang-apat na bago tayo pumunta sa wounded healer, being a wounded healer. Now, anong concept ito? Anong concept ito? Lahat mahalaga. Minsan, tinitingnan natin yung mga mga strength. Nagmumula yung greatest credibility natin sa pagiging surrendered. Yung mga surrendered weaknesses. Yan. Kasi minsan, hindi ako worthy dyan. Yun yung sinasabi ng tao. But actually, yung weakness sa imperfection natin, yun nga yung illustrate na lang natin. Merong at yung doktor na yon, sabihin na lang yung doktor. And dumaan sa process ng doktor yan kaysa sa isa. Nagiging mas effective siya na doktor sa mga may cancer. So, hindi lang nila alam kung ano yung gamot. Alam rin nila kung ano yung pinagdadaan ng pain at mas nagiging compassionate sila in treating yung patient nila. So, parang ganon. Yung mga weaknesses natin, hindi tayo nagiging parang mga Pharisees. Dahil naiintindihan natin yung pinagdadaanan ng mga tao, ang hirap ng lumaban sa mga weaknesses, mas nagiging compassionate tayo sa pagdi-disciple. So, mas nakaka-encourage tayo. So, ayan, yun yung example natin. So, ang text natin dito is 2 Corinthians 1, verse 3 to 4. Sabi ni Paul dito, praise be to the God
and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Kasi tayo sa mga pinagdadaanan natin, tumatanggap tayo ng comfort sa Panginoon. So, ayan. And yun rin, yung pinapasa natin sa iba. Nako-comfort natin sila kasi experience na rin natin, na-experience na natin yung grace ng Panginoon sa kanila. Or grace ng Panginoon na naranasan natin, na-experience natin yun, and pag nagdi-disciple tayo, mas nagiging compassionate tayo sa kanila. Okay? Practical outworking. Huwag nating itago yung mga scars sa buhay natin. Yung mga negative in the past. Huwag nating itago yung mga yun. Kundi gamitin nga natin tong mga to as mga testimony sa faithfulness ng Panginoon. For example, when I share my testimony, kwento ko yung past life ko in Manila. Sinasabi ko na lumayo ako sa landas. But I use that story to highlight God's faithfulness. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon, hindi ako tinantanan. He is always there. He shows His grace to me. Ganon. Until na I was restored, and dahan-dahan the Lord is equipping me hanggang sa He is using me in the capacity that nagagamit ako ngayon. So yung past failures natin, yung mga struggles natin, yung mga pains natin sa buhay, hindi nasasayang yan. May verse nga tayo sa Romans, di ba? All things will work together for good. They are part, nagiging bahagi yun ng toolkit mo sa pagiging disciple maker. So ayan na, ito ang apat na posture ng heart natin. Yung una is being a steward. Tandaan mo, we are steward. Hindi tayo savior, we are steward. Pangalawa, be faithful. Be faithful. Yun yung goal natin, hindi yung being famous. Be faithful. Pangatlo, be a lifelong learner. Be a lifelong learner. And pang-apat, be a wounded healer. We minister while we bleed. So, ayan. The grace of the Lord is sufficient for us. Okay? Praise the Lord. Itong launching kit. Ano tong launching kit? Itong mga hindi nagbabagong essentials. So, as we go and minister, remember yung mga core tools, yung mga pangunahing kasangkapan natin na makakatulong sa atin para magtagumpay sa ating ministry of discipleship. Unang tool natin is the Word of God. So, kaya tayo nag-aaral dito sa Bible Source. I commend you, Kuya Francis and Sister Joy, and yung ibang nanonood dito sa recorded version, because you have the hunger and the desire to know more. So, understand the Word of God. 2 Timothy 3:16-17, yun yung the Word of God. Yan yung, ituturo natin is the Word of God. And then, ano pang tool natin? Pray. Always pray. Always pray. Sa pagiging pagdi-disciple, kailangan natin the Word of God, prayer, and pangatlo is the Holy Spirit. Kasi siya yung power natin, yung Holy Spirit. Power natin, comforter natin, wisdom natin, anointing natin, siya. And then wag natin kalimutan yung pang-apat, the community. You have a church. The church. So, ako, I'm part of your community. For example, sa ngayon, I'm acting in the role as your teacher. Pag nagdi-disciple na kayo, we are co-disciplers na. We are co-disciplers na. But I'm part of your community. Pag may mga pinagdadaanan kayo, you can always message me, tell your prayer requests, ask questions, ask guidance. I am part of the community. So may community ka sa cell group mo, may community ka sa local church mo, may community ka sa district ninyo, and then we have the TGMI community. And bukod sa TGMI community, may mas malaki pa, the entire body of Christ. So ayan, actually nasa iyo na. You already have everything you need. So
Hindi man lahat ng gusto natin, wants natin. But lahat ng need natin, nasa atin na. The Word of God, prayer, the Holy Spirit, and the community. Yan yung hindi nagbabago na pinakamalagang tool natin in discipling. So, ayan na. Final charge. 3 commission. Ito. Dahil kukan kasi last session natin ito ay may charge. Yung Sacred Commission. Now, yung pinost kong picture kanina, yung candle na balik ko doon. May pinost ako dito sa una kanina, yung candle. Okay? So, yung candle na yan, hindi yung buhay natin, yung liwanag ng buhay natin, hindi ikaw ang nag-ignite niyan eh. Hindi ikaw ang nag-ignite niyan. May mga tao na inignite ng Panginoon, and then sa pamamagitan ng buhay nila, ginamit sila, kinasangkapan sila ng Panginoon para ma-ignite ka rin, magkaroon ka rin, magsimula ka rin sa sarili mong ilaw, liwanag. Siguro, yung flame mo ay nanggaling sa magulang, sa yung pastor, teacher, isang kaibigan, o siguro sa klase natin ito, si Kuya Francis, kay pastora. So, ayan. Meron ng iba na ginagamit ng Panginoon na sisindi sa atin pag siguro namamatay yung ilaw natin. But that flame, yung liwanag natin, yun yung buhay ni Kristo mismo sa ating buhay. So, ayan. The truth of the gospel. Yung liwanag na sinasabi natin is the life of Christ, the truth of the gospel, and the mission of disciple making. So, kaya naman, ang ating may tinatawag ako dito na threefold commission. Threefold commission. So, ano yung threefold commission? Balik tayo sa notes natin kanina. So, ano yung threefold commission? Una is guard the flame. Sabi ni Paul dito sa, tanda niyo ta, guard the flame, share the flame, and then go into the darkness. So, ayan. Yung una, yung guard the flame. Sabi ni Paul sa 2 Timothy 1 verse 14, sabi niya, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, you protect the purity of the gospel. Kaya papansin ninyo minsan, maraming tao they talk about the gospel, pero yung buhay nila, hindi na i-reflect yung gospel sa buhay nila. So we protect the purity of the gospel. So, ayan. Bakit tayo mag-aaral? Study to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We protect the purity of the gospel. Hindi lang sa buhay natin, kundi pag-aralan natin na tama sana. Sana tama yung interpretation natin, tama yung itinuturo natin. Yung itinuturo nating scripture, yun yung punto ng nagsulat. So protect the purity of the gospel. Pag-aralan nating maigi yung mga tinuturo natin. Huwag nating dagdagan ito o bawasan ito. So ayan, kung anong sinasabi niya, yung anong punto niya, yun yung paliwanag natin. Yun yung ituro natin. Pangalawa, protect the integrity of your own soul. So, paano natin i-guard ang ating flame? Una, protect the purity of the gospel. Pangalawa, protect the integrity of your soul. So, hayaan mong wag mong hayaan na yung first love mo sa Panginoon mag-grow dim. So, ikaw mismo. So, papansinin mo yung kandila minsan binabawasan nila yung pabilong niya. Bakit nila binabawasan yung trim nila? Ang maganda yung apoy niya. Parang ganun rin.
Do not let the flame of your first love for God grow dim. Bantayan natin yung sarili natin, yung integrity ng soul natin. At pangatlo, stay connected to the vine. Stay connected to the Lord Jesus Christ. Always abide in Him and His Word. Always pray and always obey. Okay? So, yun yung punto natin sa guard the flame. So, protect the purity of the gospel, protect the integrity of your own soul, protect the deposit of truth in your life. So, always be connected to the vine. Always abide, always pray and obey. Okay? Do not let the flame of your first love grow dim. Ano pa? Itong pangalawa na commission natin, share the flame. Share the flame. So, meron na tayong flame. May nagpasa sa atin nung flame na yun noon. Tayo, ipasa rin natin sa iba. That's the call of discipling. Disciple maker. Yan yung tinatawag natin na pagdidisipulo. So, i-share natin itong flame. So, 2 Timothy 2 verse 2, sabi, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Sabi, anong ibig sabihin nito? Share the flame. So, ito yung pumapasok dito yung multiplication mandate natin. So, yung tungkulin natin, hindi lang magliwanag. Ang tungkulin natin, bukod sa magliwanag, maging intentionally rin tayo. Intentional, maging strategical, and magiging lovingly na ipapasa natin yung flame na yun sa iba. Okay? So, hindi nag-i-end sa pagliliwanag. Dapat intentional at strategic tayo at buong pagmamahal nating ipinapasa yung liwanag na yon or yung flame na yon sa iba. Maghanap tayo ng Timothy natin na doon natin ipapasa yan. Maghanap tayo ng mga i-disciple natin. Then, ituro natin sa kanila na hanapin rin nila yung liwanag nila. Okay? Yung liwanag ni Kristo sa kanilang buhay. Huwag nating i-hoard yung liwanag. Di ba? Yung parable ni Jesus nito na yung sa Matthew chapter 5 na hindi sinisindihan ng Panginoon yung ilaw tsaka tinatakluban. Hindi. So do not hoard the light. Huwag mong i-confine yung light na doon ka lang sa church. So, yang ilaw na yan yung pag pinasa mo, lumiliwanag. Habang ipinapasa mo, lumiliwanag. So, ayan. So, share the flame. And then yung pangatlo is go into the darkness. So, anong ibig sabihin nitong go into the darkness? What's the point of being a light? So, anong gamit ng liwanag? For example, dito sa room na ito na kinaroroonan ko. Anong gamit ng kandila dito? Ang liwanag. Maraming Kristiyano na they stay in the four corners of the church. Pero turo ko sa church na actually, ang ministry is outside the church. We come to the church and we recharge. We come to this church and we pour out our burdens to the Lord. We refresh ourselves in the presence of the Lord. Magre-recharge tayo sa power ng Holy Spirit. But out there, we go there and minister. So, ministry places natin is sa workplace, sa bahay, sa kapitbahayan, sa mga kaibigan. We go there and share the light. Magliwanag tayo doon. So, sa Matthew 5 verse 14 and 16, sabi dito, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. So let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, ayan. So, wag nating itago yung liwanag natin sa loob ng simbahan, holy huddles. Nagkukumpulan yung mga kapwa disciple. Dalhin natin yung liwanag doon sa mga madidilim na bahagi ng ating pamilya. Magliwanag tayo doon. Sa lugar ng trabaho natin, magliwanag tayo doon. Sa kapitbahayan natin, magliwanag tayo doon. Sa buong mundo, kung saan man tayo mapunta, magliwanag tayo. So, yung liwanag kasi ng Panginoon, hindi lang para sa atin, sa sarili nating enjoyment. Inilaan yung liwanag ng Panginoon
para sa kaliwanagan ng itong lost world. So, sabihin na natin, dark ang mundo. Pero, pag nagsindi ka ng isang kandila, lumiliwanag yan. Kahit ikaw lang, kahit mag-isa ka lang, kahit habang mas madilim yung kinaroroonan mo, mas maliwanag yung ilaw mo. Okay? So, praise the Lord. So, tandaan ninyo yung tatlong commission na yan. Ano yung tatlong commission na yan? Guard the flame, share the flame, and go in the darkness. So, punta tayo. I-review natin yung nabanggit ko to kanina, but i-review natin yung Master's Plan for Discipleship. Yung binahin natin ng 14 session. Nung una, tinalakay natin itong the call. 3 sessions yan. Diniscuss natin ito yung mga key themes na diniscuss natin. The radical call, the master's heart, yung puso ng Panginoon, yung repentance, faith, and lordship. And then, pagkatapos nun, diniscuss natin yung the process of discipleship. So, chapter 4 to 9. That is around 5 sessions. So, diniscuss natin yan regarding the concept of abiding in the Lord, the Holy Spirit, the cross or the crucible, yung community, the church, obedience and reproduction, yung disciple making. So, ayan. And then, yung practice. Paano tayo magdi-disciple? So, the call, the process, the theory, the practice. Paano natin gagawin? Diniscuss natin ngayon in 3 chapters, 3 sessions. Session 10 to 12, itong toolkit. Yung mga empowerment ng Panginoon sa atin, yung mga tools natin, obstacles. Na-discuss natin na merong mga obstacles sa ating journey of discipling. Hindi yan perfect. Meron tayong may encounter na one. And then yung transformed life na discuss natin. And then ito yung yung last session natin at saka ngayon, itong discipleship culture and launching and commission. So yan yung biyahe natin sa ating course na ito. And I hope na we learn from this. So yung the master's plan, ito yung blueprint ng Panginoon kung paano niya binabago ang trina-transform itong mundo na ito. We can summarize yung course natin in this statement. So what is discipleship? Discipleship is the radical, lifelong process of being transformed. So ang discipleship ay yung radical. Buong buhay na proseso ng pagiging transformed ayon sa anyo ng Panginoon, sa image ng ating Panginoong Jesus. Through abiding, paano? Through abiding in Him, we abide in Him. Through the empowerment of the Holy Spirit, ano pa? Through the support of the community or the church, and through our obedience to His commands. Okay? Bakit? For the purpose of reproducing disciples who make disciples also. At yun ay para lahat sa glory ng Panginoon. So that is the summary. That is the summary ng ating course in one statement. So, ayan. Praise the Lord. Ano pa dito? Nilagay ko ba rito? May 4 pillars ng master plan. Ano yung 4 pillars ng master plan? Ito yung union with Christ or abiding. Wala tayong magagawa. Apart from Him, we can do nothing. Sabi sa verse. Yeah? So, 4 pillars ng master plan, diniscuss natin yan. The union with Christ. We abide in Him. The empowerment of the Holy Spirit. We cannot do it on our own strength. Life in community. We cannot do it alone. Obedience to the Word. We must do what He says. Discipleship is obeying the works of the Lord. The commands of the Lord. Okay? Ang ultimate goal natin sa discipleship, anong ultimate goal natin? Dalawa. Ang ultimate goal natin, Christ-likeness and multiplication. Bakit tayo nagdi-disciple? Para tayong lahat, lumapit tayo ng lumapit doon sa katangian ni Kristo.
Christ-likeness. Parang rini-reverse natin dito yung image. Di ba nag-create ang Panginoon ng kopya ng image niya in Genesis? And He created mankind after His image and likeness. The problem of that is that through sin, pumasok ang kasalanan and nasira yon. Nasira yung image na yon, yung likeness. Ang discipleship is transforming, bringing it back into the original copy of the Lord. And then, yan, ang text natin dito is Romans 8:29. So, ayan, basahin nga natin yung Romans chapter 8 verse 29. So, sandali, buksan ko lang yung e-Bible ko. Romans chapter 8 verse 29. Sabi dito, and we know that in all things, umpisahan ko na sa verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that we might be the firstborn among many brothers. So, yun yung goal ng Panginoon, to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. And pangalawa, multiplication. Ayon yon sa Matthew 28 verse 19, go and make disciples of all nations. Yan yung ultimate goal ng ating master's plan, the discipleship. Okay? So, in our discipling journey, sa pagdi-disciple natin, whether sa anak mo, sa apo mo, sa cell group mo, sa katrabaho mo, or kapitbahay mo, kahit sino na kaibigan ninyo. Nawa, yung tayo maging faithful stewards ng gospel. Yung gospel na inabot natin, may pasa rin natin sa iba. Nawa, maging matatapang tayo na maging liwanag sa mga madidilim na lugar. Iliwanag natin yung liwanag ni Kristo. Nawa, yung pagmamahal. Yung pagmamahal natin, maabot ang mas marami. Sa pamamagitan ng discipleship natin, yung care natin, may abot yan. So, and nawa, you always abide, we always abide in the vine, we always abide in the vine. We always depend on the Holy Spirit. We always walk together with our community, the church, and we always obey the word. And sana, nawa, one day, before the Lord Jesus Christ, sa harapan ng napakaraming tao, maririnig natin yung salita ng Panginoon na, well done, good and faithful servant. Oh, praise the Lord. So, ayan na, final challenge. Final challenge. Maybe you write this. Ano ba tong one? Halo natin siguro ito sa exam ninyo later. May magsisend ako ng exam ninyo na sasagutan ninyo. So, maybe, gawa kayo ng manifesto ninyo or action plan. Manifesto is, ano yung pananaw mo? Philosophy, understanding regarding discipleship. Yung mga core convictions mo about discipleship and your calling. So, ayan. Sa akin kasi, ang pinaka-philosophy ko in life and in ministry is that I may understand God. So, to understand God and to make Him be understood. So, ayan. Anong ginagawa ng Panginoon sa mundo? So, yun yung pinaka-manifesto ko Anong ginagawa ng Panginoon dito? So, He created mankind in His image. Ano yung ginagawa niya? He is transforming them into, returning them into the original image. That is discipleship. So, ipinapaunawa ko yun na kagustuhan ng Panginoon. At pag naintindihan nila yon, they will submit to the will of the Lord and allow God to transform us all. So, pangalawa, gawa kayo ng action plan. Ano yung mga next step niyo for personal growth? Para sa i-disciple ninyo, yung mga Timothy ninyong hahanapin ninyo. And even yung culture building sa inyong mga churches. Okay? So, ayan. Ito yung mga key verses na ginamit natin. So,
key verses for your journey. Gamitin natin ito to encourage us. Be strong and courageous always, for the Lord will be with you. This is the will of the Lord. This is the will of the Lord. So Joshua 1:9, be strong and courageous, for the Lord your God is with you. So, ayan, Isaiah 6:8. So, now ay maging life verse natin dito. Here I am, Lord, send me. So, magpagamit tayo sa Panginoon. So, Jeremiah 1:7-8. I don't know kung maybe si Sis Joy. Huwag mong sabihin na I am too young. Or I am with you, sabi ng Panginoon. Or kay Kuya Francis, huwag mong sabihin I am too old. Walang edad sa disciple making. So sa atin, yung mga disciples natin, matanda na rin sina Peter. Peter ang pinakamatanda sa grupo nila. Kung matatanda ninyo, dalawa lang sila ni Jesus na nagbayad ng buwis. So yung mga kasama nila, mga bata na. So yan. 1 Peter 4:10. Use whatever gift you have received to serve others. So ayan. And 2 Timothy 4:7-8. Now, masasabi ninyo sa dulo ng ating kwento, I have fought the good fight. So, ayan, now there is in store for me the crown of righteousness. So, sabi ni Sister Joy, nasabi niya raw yan noon. So, ayan, sa atin, kaya when we learn these things, kasi, mababago yung mga pananaw natin. Magbabago yung pananaw natin. Hindi pagiging bata or matanda ang disciple. Ang pagiging disciple pagiging obedient sa Panginoon. So, ayan, praise the Lord. So, nawa. So, I pray you go in peace and make disciples for the glory of God. So, you are commissioned. Natapos natin tong course natin. Actually, I think pangalawa kayong batch kasi we are crafting this material. Dami kong ginagamit noon na material pero hindi sa context natin. Hindi ako nasasatisfy. So ginawa namin ito noon. And then inumpisahan ko dito sa Bible School and then ipinasa ko kina Pastor Condring, dine-develop rin nila. And then second batch kayo na pinagturuan namin dito na develop ulit. So, ayan na, ipiprint ko later siguro today or tomorrow yung material ni Sis Joy. Nag-submit si Sis Joy ng isang rim na bond paper for that. At least kompleto na. And ayun. I-try ko ring i-compile ito ng isang file lang para masend ko sa iyo, Kuya Francis, para meron yung isang file lang siya na 14 sessions. So, ayan, praise the Lord. Thank you for learning together, being with me in learning together regarding discipleship dito sa 14th session. Titingnan ko kung anong susunod na pag-aaralan natin. Maybe Old Testament survey. Kailangan ma-overview natin kung anong dinidiscuss ng 39 books of the Old Testament, and then isusunod natin yung New Testament survey. So, tingnan natin kung anong mas magandang umpisahan natin doon. So, I think we go to the Old Testament survey muna. Para maintindihan natin yung book by book ng libro ng Bible. Okay? So, ayan. May question kayo or whatever comment regarding dito sa pinag-aralan natin? Isesend ko yung magiging kasi isesend ko yung materials sa inyo, and at the same time magsesend ako ng isang exam, open notes para mabalikan nyo lang yung bawat chapter, and then isisend ninyo yun yung pagbabasihan ko. Ang goal ko lang dito is that balikan ninyo ang bawat chapter sa 14 session na yun, and you will review with this. And I encourage you
na itong material na to, if you are handling Bible study sa church ninyo or nagsa-Sunday school kayo or sa family devotions ninyo, I encourage you to use this one para nare-review ninyo. So, and basically, from session 1 to session 14, nakikita natin yung master plan of God for discipleship. Okay, praise the Lord. We will close in prayer. Niling kong yumuko tayo at manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang plano ninyo na pinag-aralan namin, the Master's Plan. We thank you, Lord, na you created us in your image and likeness. Though we were corrupted with sin at sumama kami ng sumama, we thank you for not giving up on us. We thank you sa napakalalim ninyong pag-ibig at pinadala nyo si Kristo. At si Kristo ay isinugo niya yung mga naunang tinuruan niya noon, yung mga apostles namin, to go into all the world and make disciples. At Lord, umabot itong panawagan na ito, ang call na ito to make disciples, Lord, sa generation namin. Ito napakaganda, Lord, ng plano ninyo, Lord, na rini-restore ninyo ang original creation ninyo after the pattern of the image and likeness of Christ. Na matra-transform kami through discipleship, O God. Lumalapit kami sa wangis ng aming Panginoon. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, whether itong mga classmate namin sa dito sa online class na ito or yung mga nanonood sa recorded version. I pray, Lord, that you will empower them, give them boldness, Lord, to offer themselves, Lord, as instrument of discipleship ng iba pa, Lord, para mas matransform rin ang buhay ng iba, Lord. Kasangkapan mo kami, anoint mo kami, Lord, at bigyan mo kami ng mapang at puso na puno ng pagmamahal para mag-disciple. Maraming salamat, Lord, sa pagtuturo sa aming Holy Spirit. You are our main teacher, Lord. Sa course na ito, we thank you for giving us understanding sa napakagandang plano mo sa amin. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. God bless. God bless, Pastor. Good night. Good night. Good night po.